Good morning po and happy Sabbath. Tayo po ay magpapasimula na po ng ating pong Sabbath School Service sa pamamagitan po ng pag-aawitan. Bago po tayo mag-aawitan, tayo po muna ay yumuko sa isang panalangin. Dakila naming Diyos among banal na sa langit. Salamat po Panginoon sa araw ng Sabat na muli mo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat po na muli mo kaming ginising, binigyan ng panibagong umaga. At ngayon po ay sama-sama po kami na magbibigay ng papuri sa inyong dakilang pangalan. Tulungan po kami Panginoon na ang aming pong gagawing serbisyo sa umagang ito ay maging kalugod-lugod sa inyo. Nawa sa aming pong pag-aawitan, samahan kami ng mga piling anghel upang ito po ay makapagbigay ng patuloy na papuri sa inyo dyan sa kaitaasan. Hinihiling din po namin ang gabay ng Banal na Espiritu upang ang aming pong gagawin lahat ay maging kasang-ayon po sa inyo pong kalooban. Pinagkakatiwala din po namin sa inyo ang aming mga kapatid na kasalukuyan pa lamang pong naglalakbay patungo sa aming bahay-sambahan. Naway ingatan mo rin po sila at patnubayan na makarating ng ligtas at payapa upang sama-sama po kaming magbigay ng papuri sa inyong dakilang pangalan. Salamat po sa patuloy niyong pagdinig sa amin dalangin ng lahat ng ito. Hinihiling ko po, alang-alang po lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating unang awit, awitin po natin ang My Maker and My King, SDA Hymnal 7. Sing. My Maker and my King, to thee my all I owe. Thy sovereign bounty is the spring whence all my blessings flow. Thy sovereign bounty is the spring when all my blessings flow. The creatures of thy hand on thee alone I live. My God, thy benefits demand more praise than I can give. My God, thy benefits demand more praise than I can give. Lord, what can I impart when all that I need for thy love demands a thankful heart that give while I so poor. Thy love demands a thankful heart that give while I so poor. Oh, let thy grace inspire my soul with strength divine. Let every word and each desire and all my needs be done. For our next song, let's sing in joyful high and lowly lays as the hymnal 15. In joyful high and lowly lays, holy lays as the hymnal 15. Sing. In joyful high and holy lays, my soul her grateful voice would raise. But who can say the worthy praise of the wonderful love of Jesus? Wonderful love, wonderful love, wonderful
a joy by day, a peace by night. In storms a calm, in darkness light. In pain a balm, in weakness might is the wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. My hope for pardon when I call, my trust for lifting when I fall. In life's index, my all in all is the wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Our opening song, we'll sing We Gather Together, SA Hymnal 5. Let's all rise. We gather together to ask the Lord's blessing. He chastens and hastens His will to make known the wicked oppressing. Now cease from distressing. Sing praises to His name. He forgets not His own. Beside us to guide us, our God with us joining, ordaining, maintaining His kingdom divine. So from the beginning, the fight we were winning. Thou, Lord, was at our side. All glory be thine. We all do extol Thee, Thou leader triumphant, and pray that Thou still our defender wilt be. Let Thy congregation escape tribulation. Thy name be ever praised. O Lord, make us free. Para sa ating scripture reading na pagbubulay-bulayan natin sa buong linggong ito, sinabi ng Panginoon, aking nakikita ang paghihirap ng aking bayan na nasa Ehipto, at aking narinig ang kanilang daing dahil sa mga umaapi sa kanila. Talagang nalalaman ko ang kanilang pagdurusa. Ako'y bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Ehipsyo, at upang sila ay dalhin sa isang mabuting lupain at malawak, mula sa lupaing iyon sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Tayo ay maniklod sa isang panalangin. Dakila naming Ama, nasa langit ang tahanan, kami sa mga sandaling ito na mga anak mo ay pinapupurihan ka namin sa espiritu at katotohanan. Muli Ama, sa oras na ito, dinudulog namin ang bawat isa sa amin na sana kami ay panahanan ng banal na espiritu upang ang lahat ng aming maririnig dito matanim sa aming mga puso't isipan, at ito'y matutunan naming maipamuhay. Tulungan kami Ama sa aming mga kahinaan, mga pagkukulang. Sana Panginoon, bigyan mo kami ng lakas upang ang lahat ng mga pagsubok na darating sa amin mapanagumpayan. Dalangin ko Ama ang aming mga kapatiran na papunta dito. Sana inyo silang
gabayan sila ay makarating ng payapat ligtas. Panginoon, dalangin ko rin po, Ama, ang kalagayan namin bilang mga anak mo na sana ang pangako mo na kami sasamahan, iingatan at bibigyan kami ng pagkakataon na makapiling ka namin dyan sa langit na bayan. Nawa, Ama, lahat ng ito ay panghawakan namin at maging matatag kami, lalo't higit sa mga panahon nito na marami ng mga palatandaan na hindi na kayo magtatagal, kayo babalik na. Patibayan mo na po ang inyong bayan, kaming mga nananampalataya sa iyo, na huwag na kaming mahulog sa bitag ng iyong kaaway. Patawarin mo kami, Ama, kung may nasumpungan kami sa aming mga sarili, marami pa kaming mga pagkukulang at di pa namin napupunuan. Kami po ay inyong unawain, tulungan at mapanagumpayan namin ito. Patawarin kami sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Good morning and happy Sabbath. Parang malungkot. God is good? All the time? Yan, dapat masaya, no? Happy nga eh. Meron bang happy malungkot? Yan, alam naman po natin na pag araw ng Sabat ay kahit nandito tayo sa bahay-sambahan, naiisip natin yung problema nating iniwanan. Di po ba? Kagaya lang yan sa mga sa may problema, anong tinatakbuhan nila? Alak. Pag lasing sila, nakakalimutan yung problema. Pero pag wala na yung lasing nila, nandyan na naman problema. Ganun din ba sa atin? Pag araw ng Sabat, wala tayong problema. Pero pagtapos ng araw ng Sabat, ayan na naman yung problema. Pero dapat alalahanin natin na ang problema natin ay maliit na bagay lang yan sa harapan ng Panginoon. Amen? Yan, di ba? Maliit na bagay lang yan, hindi pagkakalob ng Panginoon yan kung hindi natin kaya. Di ba? Kayang-kaya natin yan sa tulong ng ating Panginoon. Kaya purihin natin ang Panginoon at dapat ipakita natin sa Kanya na tayo'y masaya pag dumarating ang araw na Sabat. Di po ba? Kaya nga nagbabatian tayo ng happy Sabat eh. Kaya dapat nakangiti tayo, happy. Di ba? Huwag natin ipakita sa sanlibutan na happy Sabat po. Di ba? Nagbabati tayo dyan sa labas. Yung dinadaanan ko yung Atilin, yung isang lagi nakaupo doon ng maaga. Pag dumadaan ako dyan, pag pumapasok ako ng trabaho, yumuyo ko sa akin, binabati ko rin, good morning. Pag Sabado naman, binabati ko siya, happy Sabat. Oo. Kilala ni Ate Lynn yun. Yun yung parang namin dyan sa kanto ng Leland, parang toll gate. Ng ilang-ilang. Parang toll gate naman yan, lagi yan dyan, maaga pa lang nandyan na yan sa umaga, nagkakape. Pero nakakwentuhan ko siya dati. Sabi niya pala, dito siya nagtapos sa ating eskwelahan. Nakakalungkot, dito siya nagtapos. Mga magulang niya, devoted Adventist. Pero ngayon, wala na sila, mga anak. So, nakakalungkot. Pero, balang araw, pag nakikita nila kaming dumadaan na nakadress pag araw ng Sabat, malay natin, hipuin sila ng banal na espiritu. Di po ba? So, alam nyo, kasi sa panahon natin ngayon, hindi na tayo pinapakinggan sa aral. Sawa na sila sa aral, na aralan natin sila ng aral. Nakikita nila sa atin sa ating mga gawa. Di ba? Kaya dapat tayo mag-ingat. Kasi ang buong mundo nakatingin sa atin. No? Nakikilala tayo sa ating gawa. So dapat tayo mag-ingat at ipakita natin kung ano ang tunay na pananampalataya. So yan po ang ating opening sa ating Sabbath School. Ang ating pong mga participants ay pinangunahan po tayo ni Sister Marlene Gonzaga at sa ating pianist po ay si Sister Chean Francisco. Ang nagbigay po sa atin ng opening prayer ay si Sister Nida Gonzaga. Inyong lingkod po ang welcome remark. At susunod po sa akin ang promotional talk ng ating elder, si Brother Johnny Oliverio. At ang ating musical offering ay ating bisita. Yan. Si Sharinel De La Paz. Siya po yung anak ng ating speaker ngayon sa Divine Service. At ang ating mission emphasis, first time po niya, si Sister Tereseta. Yan. So gusto niya mag-participate sa atin, no, sa kabila ng kanyang kapansanan. So dapat natin silang i-recognize. Ayan.
So ang susunod po sa kanya ay ang musical offering kung darating si Sister Elsie, no? Sana makarating. Ayan. Tapos ang ating lesson review by group at ang closing prayer. Yan po ang pagkakasunod-sunod ng ating Sabbath School. Naway mabless po tayo at ating pong purihin ang Panginoon sa araw ng Sabat na ito. Magandang umaga at masayang araw ng Sabat. At ang aking part ngayon mga kapatid ay promotion. Tinanong ko si Brother Eric kung about what kind of promotion. Kala ko about offering, about investment. But sabi niya about nutrition. Kailan lang tayo nagkaroon ng new start sa mga kapatid natin na inimbita. At madalas natin ang nutrition ay mayroong iba conscious sa kinakain to the point na hindi na balanse. So, bakit importante ang nutrition? Ito ay kailangan ng ating katawan. At ito ay nagdepende sa ating pagpili. Kaya our choices can make a difference in our whatever health that we have. Kaya pag may manarig tayong namatay, tulad ngayon, may namatay na si Brother Ronnie, tapos may isa naman pastor, it's all about heart attack. Kaya makapag-reflect ka kaagad na my wife remind kailangan magbawas na tayo sa ating kinakain na nakakasama. Kaya pag mayroon nagkasakit naman, ang tinatanong, ano ba kinain mo? Just lately, ang apo namin elevated daw yung kanyang blood pressure. Sabi ko, baka stress lang yan. You balance your activity. Baka nasubrahan yung pag-aaral mo. Kaya sabi ko, you're too young to have that. So, there are times na ano man yung mga activity natin, stress can sometimes affect our normal function of our body. Kayo lang magkagawa ka ng kasalanan, nakaka-stress yan. Lalo na kung kinikim-kim mo. No? So, bakit napaka-importante ang nutrition? Pag sinabi nating nutrition kasi, it refers to the needs of your physical body. Vitamins, minerals. Alam natin na hindi natin lahat nakukuha lahat ng kailangan ng body natin. Kaya may iba, gumagamit ng supplement. No? Sabi ng iba, okay ng supplement, pero mayroon namang iba, hindi raw maganda kasi artificial. So most people, good nutrition and physical activity can help maintain health weight. But benefits of good nutrition go beyond weight and good nutrition. So, ang concern lang iba, yung iba concern sa kanilang diet dahil ayaw nilang tumaba. Ayaw nilang masubrahan naman ng payat. So, yung iba, gusto na maging katamtaman ang kanilang katawan. Yun naman talaga ang ideal. Ako, I am overweight kasi my ideal body weight is 130 pounds. At ako ay umabot na ako 160. No, so, I am overweight. So, what alam niyo mga kapatid, ang nutrition natin ay can affect our total health. Kamakailan lang, sino ba yung nagsabi na ang definition ng World Health Organization about health is the total balance of the physical, social, emotional, and ano yung pangatlo? Ha? Tatlo yun. Mental,
physical, social. We never mention about spiritual. But our definition is more holistic. No? It involves not only physical, mental, social, and emotional, and apat yun, spiritual. Bakit naging apat yan? At dito yung pag-aralan nila sa Amerika, lalo na sa Loma Linda, napansin nila ng mga taong highly spiritual ay madaling gumaling sa sakit. Mayroon silang tala or data kung ilang araw sila nag-spend ng days pag sila ay na-admit. In other words, because of the spiritual, ito ay naging dahilan kung bakit sila ay gumaling kaagad. Pero yung mababa ang spiritual, they stay in the hospital about 2 weeks or more. See? So, ito yung importance kung bakit tayo ay pinahalagaan natin ang nutrition. In fact, we have our health reform. No? I know some of us here are into vegetarian diet. Merong iba naman ay regulated, piling-pili lang. But all of this, ano man yung linalagay natin sa ating bibig, mayroong itong effect sa ating pangangatawan. So, many are observing good nutrition because they don't want to develop lifestyle sickness. Kaya nung nangyari kay Brother Ronnie, lifestyle yan eh. Kung ano yung na-develop mo. Kaya minsan pinakapakaramdaman ko yung puso ko kung normal. Minsan na medyo sumikip yung dibdib ko. Kinakabahan ako na ano kaya ito? Mamaya nagtitig-up ako, anak ko, acidity lang pala. Kasi mamaya ay nung nag-burp na ako, medyo na-relieve yung sikip ng dibdib ko. Naisip ko kaagad, naku, baka something is wrong. Naku, matagal na akong, the last time nagpunta ka sa doktor ay wala pang pandemic. Oh. Kasi nagpakonsulta kami kung mag-take ba kami ng vaccine or hindi. Sabi niya, you should. Basta Pfizer. So, namili kami. Kaya nung nagpa-inject kami, sabi namin na gusto namin Pfizer. Kasi yan sabi ng doktor. After that, hindi na kami nakabalik. So, ang good nutrition, mga kapatid, ay alam natin na maganda sa ating pangangatawan. No, it can lower our cholesterol, improves our well-being, at saka yung energy level natin, lalo na yun sa mga may edad na madaling malubat. Pagdating ng tanghali ay lubat na kasi ang mata ay medyo pumipikit na. See? And this is what really happens when we neglect, mayroong problema na mangyayari sa atin if we neglect good nutrition. So let us remember na if we want to have a balance, pag sinabi natin healthy, you should be healthy in all 4 aspects. Hindi lang physically, mentally, socially, but most of all, spiritually. Dahil ang buhay natin ay nakakonect sa Panginoon. He is the one who sustains our life every day. That's why we should never neglect the spiritual aspect. Kasi yan ang that controls the other aspect of our health, physical, mental, and social well-being. So, napakahalaga ang spiritual. That's why we are here this morning to praise and honor God for what He has done for us throughout the week. So, yan ang palagi natin tandaan, that the spiritual health can help us to have a balanced life. At lalo tayo maging masigla
sa gawain ng Panginoon. When your days are dark and bleak, when your strength is growing weak, when you feel there's no relief, you're alone and no one sees. When your life is caving in, and though you've tried, you just can't win. You wonder, will it ever end? Will it ever end? There's only one thing I can say. One way I know you'll be okay, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. You'll find a friend in Jesus Christ, 'cause all for you He sacrificed. He sees each tear fall from your eyes. He hears you asking why. There's only one thing I can say. One way I know you'll be okay, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. You'll never be alone. You always have a hand to hold, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. You'll never be alone. You'll always have a hand to hold, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. Just bend your knees and pray.
Morning po. Ang mission emphasis po natin ay si Tanya, 17 years old. At ang kanyang ama ay si Tonyo na rugby player. At naganap ito sa Bulawayo, Zimbabwe. Pinalaking Adventista ang ina at ang lolang nagpalaki ay isa ding Adventista. Pasensya na po at bulol kasi lumalabas ang salita dahil bungal. Nahinto sa pagsisimba ang kanyang ina dahil sa kanyang ama. At nakabalik si Tanya sa kanilang tahanan ay galit na galit ang kanyang ama sa natuklasan sa nakita ng ama ang kanyang baptismal certificate sa ilalim ng Biblia at dahil doon ay nagalit ng husto ang kanyang ama at pinagpunit-punit yon. At dahil sa takot ni Tanya ay nasabi niya sa Diyos sa kanyang sarili na hindi na siya muling magsisimba pa. At dahil mahal ni Tanya ang Iglesyang Adventista ay nanalangin siya sa Panginoon na makapagsimba siyang muli. Sa di inaasahang pangyayari, isang umaga ay nagpaalam siya sa kanyang ama. Nagpaalam siya sa kanyang ama na magsisimba siya at tumingin lang ang kanyang ama at sinabing okay. At dahil doon ay nagpasalamat siya sa Diyos. Salamat po. So maraming salamat po sa lahat ng ating participants. Tayo na po idadako sa ating lesson review by class at maganda po ang ating pag-aaralan tungkol ito sa Exodus. So naway mabless po tayo sa ating lesson at manamnam po natin ang nais iparating sa atin ng Panginoon. Happy Sabbath po muli. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakaloob po sa inyo ng 3 Points Ministries. Ito rin naman ay napapanood po ninyo sa Hope Channel and we praise the Lord that we can continue doing this all because of the grace of our Lord and Savior Jesus Christ. Hindi po siya magiging posible kundi dahil sa pagmamahal at biyaya ng ating Panginoong Diyos at sa pagkakataong ipinagkakaloob po sa atin upang makapaglingkod sa ganitong paraan. Nagpapasalamat din po ako sa lahat po ng mga kaibigan, sa lahat po ng mga kapatid na nagbukas ng kanilang tahanan kung kaya naman po ang inyo pong lingkod kasama po ng aking pamilya ay nakakapaglingkod sa iba't ibang mga churches, sa iba't ibang lugar dito po sa lugar na ito. Maraming salamat po for sharing your blessings, for praying for us. Maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan, mga kapatid na nag-extend ng helping hand para po nang sa ganun ang aming pananatilit paglilingkod dito sa lugar na ito ay maging maayos. Muli po, purihin ang ating Panginoong Diyos and we are very happy na ma-meet ang maraming mga tao. Ano po? Yung mga sumusubaybay po sa ating programang ito, nagpapasalamat po kami na ma-meet po namin kayo in person. And we hope and pray that others pa po na nakakasama po namin sa mga pag-aaral na ito ay we will be given the opportunity to meet each other in person. So muli po maraming salamat. Kung ito po ang unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, please like, subscribe, hit the notification bell, paki-follow ang ating page at paki-support po ang ating YouTube para po nang sa ganon ma-notify po kayo at hindi lang ma-notify para po nang sa ganon makita po ninyo na may mga iba pa po kami mga pinopost na baka naman ay maging pagpapala rin naman sa inyo o sa mga kaibigan ninyo. At sa mga lagi na po namin kasama, paki-share naman po ang video na ito para po nang sa ganon mas marami ang marating, mas maraming makinabang at hindi natin alam, just by simply sharing the video ay may mga tao na nangangailangan at may mga tao na maaring makinabang dito po sa ating pag-aaralan ngayon. Dahil titingnan na naman po natin ito sa isang napakasimple na pamamaraan, practical, at hopefully maging madaling paraan para po nang sa ganon ay may tanim sa ating mga puso at maalala po natin. Hingin po natin ang kapangyarihan ng gagaling sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng isang panalangin. Let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. At muli po, dinala kami sa lugar na ito at ngayon ay mag-aaral po kami ng inyong mga salita. Maraming salamat po na
bagamat kami magkakahiwalay. Salamat po
knows truly who we are. He understands our situation. He understands who we are. At ito pong sabi, nagpapakilala ang Diyos kay Moses na ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, at ni Joseph, ni Isaac, ay Diyos na alam lahat ng bagay, at hindi lamang alam lahat ng bagay, siya'y Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Amen? At ang sabi sa verse 10, "So now, go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt." So, imagine the encounter, at gusto ko lang rin pong bigyan ng pansin that Moses hid himself. O si Moses ay hindi makatingin. Sorry, he was afraid to look because, well, mga kapatid, it could be because Moses knows he's standing before God. He is a sinner. And tayo rin pong lahat, as we encounter the Lord, at maraming pagkakataon sa banal na kasulatan, those who had encounter with God like Isaiah, like Peter, and many more characters in the Bible, when they had encountered God, ano po nangyari sa kanila? They felt their unworthiness. They felt that they cannot even touch or look sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Panginoong Diyos. And so, when we encounter God, we will see our nothingness. We will see our unworthiness. Makikita po natin ang ating mga kakulangan. Kumbaga parang isang liwanag na talagang tayo naliwanagan at nakita natin how undeserving we are. And yet, the grace of God is always sufficient. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Diyos, "So now, go, I am sending you." Kumbaga si Isaiah, ganun din na nangyari. After he encountered God, he felt his unworthiness. He experienced the forgiveness of God. He experienced the grace of God. And now, I'm sending you. And that's why Isaiah said, "Here I am, send me." So Moses, being approached by the Lord, is already a sign of God's grace, God's mercy. And so now he's being sent to be God's instrument to free the Israelites from Egypt. At ang sabi po sa verse 11, "But Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh, that I should bring the children of Israel out of Egypt?" So, yung umpisa mga kapatid, in my personal reading, assessment, when he cannot look sa ating Panginoong Diyos, he might have felt his unworthiness. Now, when he was being sent, ang nangyari naman po ngayon, he felt yung incapacity. He felt yung kanyang kakulangan. He lacks marahil the skills, or maybe the third point or the second point, it's just excuses. So number one, we look at the encounter. Now let's look at the excuses. Well, excuses dahil marahil because of his past experience when he tried to liberate Israelites in his own way or on his own through his own process, through his own strength, hindi napaganda. And now that God is calling him, it's possible din mga kapatid that he's already very comfortable with the life na meron po siya. And now he's being called to go somewhere else. To go where few people would want to accept or want to go. And so the first excuse, basahin natin ulit ang text, verse 11. "But Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh and that I should bring the children of Israel out of Egypt?" So he's asking, who am I? At ang sabi na ating Panginoon Jesucristo, gusto ko yung verse 12. Ang sabi, so he said, "I will certainly be with you. This shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain." Ang nangyari po, ang sagot ng ating Panginoong Diyos, who am I? Ang sabi ni Moses, who am I? Ang sagot ng ating Panginoong Diyos, I will be with you. Ang sabi pa nga, I will certainly be with you. Parang, pagditin natin, may connection ba yung sagot ng ating Panginoon Jesucristo? O ng ating Panginoong Diyos? Kasi ang tanong niya, who am I that I should go to Pharaoh? Well, yes, it is connected.
Kasi maaring ang tinitignan ni Moses ay, sino ba siya? As in, may status ba siya? Meron ba siyang, di ba minsan ganun nangyari? May degree ka ba? Meron ka bang status in life? Meron ka bang ganito? Minsan ganun po nangyayari. Pero ang sagot ng ating Panginoong Diyos, you don't need to look at those things. Because it's never about you. It's always about me. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Diyos, I will be with you. The reason why you're going is not because of who you are. The reason why you're going is because of me, ang sabi ng ating Panginoong Diyos. And many times in our ministry, naiisip natin that it's all about us. It's all about our credentials. It's all about what we are able to provide. It's all about our skills. It's all about our talents. It's all about our strength. It's all about our capacity. It's all about our capabilities. But no, it's about God. And He can use an ordinary person more powerfully if that person is fully dependent on Him. Kesa po doon sa mga tao na very gifted and yet they are not dependent sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, it's not about you. It's about me. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, you might be having the same excuse. Ay, sino ba naman ako, pastor? Ay, ako naman ay ganito lang. Ako naman ay ano lamang. Ako ay simpleng ganito lamang. Ako ay hamak na ganito lamang. It's not about you. If God is calling you to preach the word, if God is calling you to go somewhere, if God is calling you to do something for Him, remember, it's not about you. It's about Him. It's about our God. Our loving God. Our merciful God, our gracious God. Amen? Tungkol ito sa Kanya. And that's why we preach Him. We stand before people not because of who we are, but because of who He is. And that's why when He said, I will certainly be with you, we have nothing to fear. Hindi natin dapat katakutan kung paano tayong titignan. Because it is God who is with us. Grabe! Ano po? Ngayon, hindi pa sapat yun. At minsan, ganun din po tayo mga kapatid, mga kaibigan. Tulad tayo ni Moses. Hindi sapat yung sabihin ng ating Panginoong Diyos, kasama mo ko. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Moses ngayon. Pangalawa, second excuse. Moses said to God, indeed, when I come to the children of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, then they say to me, what is His name? What shall I say to them? Ayan na. O sino yan? Anong klaseng Diyos yan? Anong pangalan yan? At alam po ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, pag sinabing pangalan, it refers to character or capacity or capability. Sino yan Diyos na yan? Parang ganito po, no? Sa Ehipto, marami silang mga Diyos. Pag sinabi mo yung pangalan ng Diyos, alam na nila yan. Ang Diyos na yan, God of water yan. Ang Diyos na yan, God of the sky yan. Ang Diyos na yan, God of trees yan. Yung Diyos na yan, God of the ano yan. Ganun, mga kapatid. Di ba? Pag binigay mo yung pangalan, alam na. Alam na kung anong power niyan. O, di ba? Kahit nga ngayon may mga, di ba, may mga pinapanood yung mga kabataan ngayon, may mga pinapanood ng mga superhero. Pag binanggit mo yung pangalan, alam na nila kagad yung power niyan. Alam na nila, yan, yung power niyan, ganito. Yung kapangyarihan niyan, ganito. So, what is His name? At ang sagot ng ating Panginoong Diyos, Exodus 3:14, and God said to Moses, I am who I am. And He said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. I am who I am. Ang ganda po nito kasi, itong I am who I am na terminology, nagpapakita that He is self-existent at siya ay hindi nagbabago. He never changed. He's the same all-powerful, all-knowing, all-loving God. Amen? Kaya po, ang sabi sa verse, kung titingnan pa nga po natin, itong term na ito, basahin natin ito, God present Himself to Moses as Ehedje Asher Ehedje, which literally means I will be who I will be or I am who I am. In Exodus 3:12,
God uses the same verb as in verse 14 when He states to Moses, I will be with you. It means that God is eternal, He is the transcendent God as well as the immanent God, and He dwells with those who are contrite and humble in spirit in Isaiah 57:15. So pag sinabi po natin, He's an immanent God, He's a God who wants to dwell in us, and He's also transcendent God na siya talagang napakalaki, napakalawak, hindi natin completely maunawaan, pero siyang Diyos na ang nais ay makasama ang bawat isa sa atin. He's eternal. So, with this term, with this name na sinasabi ng ating Panginoong Diyos, pinapakita nito that siya ay tunay na makapangyarihang Diyos. Kasi, kumbaga, lahat ng mga Diyos-Diyosan may mga simula. Lahat ng mga ibang Diyos may simula. Pero ang ating Diyos, eternal. Which means, if you will connect it, that means that He is the Creator. Kasi siya eternal. Wala siyang simula. At walang katapusan. I am who I am. I will be who I will be. At ang maganda, ang Diyos na ito ay nagpapakilala kay Moses at sa ating lahat. At alam po ba ninyo, yung term na Yahweh ay isang pangalan o YHWH. Well, hindi pa nga alam yung yung talagang pagkakabanggit niyan. Nilagyan na lang yan ng vowels para nang sa ganun mabasa. YHWH. Hindi na malaman kung paano babanggitin because the Israelites, they don't want to mention the name because the name is very important. Ang sabi sa Exodus 6 verse 3, pansinin po ninyo I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty, but by my name, the Lord, capital L-O-R-D, I did not make myself fully known to them. Pag may mga Bibles po na yung L-O-R-D ay capital, ibig sabihin po niyan, pag chinek nyo po sa Hebrew, galing po yan dun sa YHWH or Yahweh. At ang sabi niya, but my name, the Lord or Yahweh, I did not make myself fully known to them. Hindi po ibig sabihin nito ay hindi kilala ni Abraham o kaya ni Noah ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kundi ang sinasabi lamang na ating Panginoong Diyos, yung kanyang pangalang Yahweh, ay ngayon, dito po, sinasabi niya na pinapakilala niya ng lubusan at gusto niya pang ipakilala yung kanyang sarili sa bawat isa sa atin. That's why the mission of God is to make Himself known. Basahin natin to. His name Yahweh points to the fact that He is the personal God, the God of His people, and the God of the covenant. He is a close, intimate God who intervenes in human affairs. The Almighty God is the God who miraculously intervened by His power, but Yahweh is a God who demonstrates His moral power by love and care. He is the same God as Elohim, mighty, strong, transcendent God, and the God of people, the ruler of universe, the creator of everything. But different aspects of His relationship to humanity are revealed by the name Yahweh itself. Kumbaga, pinapakita ng Diyos that through His name, He's a God who wants to have a relationship with us. Siya ay Diyos na ang nais ay kumonek sa atin. Siya ay Diyos na ang nais ay makilala natin siya. Pag manunod po kayo ng mga Greek mythology and others, parang yung mga gods na sinasabi, they don't want themselves to be known completely to the people. But our God is different. With God, He wants us to know Him well. He wants us to know Him so we can trust Him, and when we can trust Him, we can believe in His promise. And so, dito po sinasabi ngayon ng Diyos sa second excuse ni Moses, eto ako. This is my name. I am who I am. Yahweh. I am eternal. Nagpapakita na siya'y makapangyarihan, but at the same time, hindi lamang makapangyarihan, kundi siya'y Diyos na ang nais ay makipag-connect sa bawat isa sa atin. And sa lahat po ng mga sumusubaybay ngayon, the Lord wants to connect with us. Amen? Ngayon, punta tayo sa third excuse. Ang sabi sa chapter 4, verse 1, what if they do not believe me or listen to me? Okay, ito na naman. Sabi natin, Panginoong Diyos, sige, yung staff mo,
ibato mo sa lupa. O naging snake. Tapos kunin mo ulit, magiging staff ulit. Kung hindi pa sapat yan, o sige, yung kamay mo, ilagay mo sa bosom mo, and then magiging leprous yung hand. At pagkatapos, pag binalik mo ulit, magiging white, yung kumbaga, napaka perfect ng skin. Di ba? From leprous, so yan. Pero alam nyo, siguro, ito, pagbabasahin nyo po yung story, sabi ni Moses, naku, baka gagawin din nila yan. Baka siguro doon sa isip ni Moses. Kaya sabi sa verse 8 to 9, then it will be if they do not believe you, nor heed the message of the first sign, that they may believe the message of the latter sign. And it shall be, if they do not believe even these two signs, or listen to your voice, then you shall take water from the river and pour it on a dry land. The water which you take from the river will become blood on the dry land. So ayan na. Magkakaroon na yung water will turn into blood. So makikita po natin na yes, si Moses is giving a lot of excuses, and God is giving him more reasons to believe and to trust in the Lord. Amen? Ganon din po tayo. Marami sa atin ay may mga pagkakataon na tayo ay nagdududa, tayo ay nagtatanong, o hindi natin completely maunawaan kung paano ba gagawin, kung saan tayo pupunta, o kung ano yung mga dapat nating gampanan. At minsan natatakot tayo na magpatuloy, o maaari pag minsan, klaro na yung dapat nating gawin, and yet we do not want to do it. Why? Because we are afraid. We are afraid that we will be rejected. We are afraid that no one will listen to us. And God will continue to remind us that He is with us, and not only that He is with us, He can perform miracles. Na ang Diyos na ating pinupurit sinasamba, walang imposible sa Kanya. So ito, magagawa. Magagawa yan. At ang pinapakita natin, Panginoong Diyos kay Moses, kung hindi pa rin sila sapat, kasi nga, may mga tao po talaga, di ba, yung minsan nga po, di ba, to see is to believe, o minsan they want to experience some miracles. Ito, sabi ng Panginoong Diyos, ito, sige, gawin natin. Pakita ko sa iyo. O ito, gawin mo yan. Kung ayaw pa rin nila, sige, meron pa, ito pa. Kung ayaw pa rin, ito pa. Di ba? Kumbaga, pag tinitingnan ko po ito, I'm looking at it in the context of the grace and love of God. Bakit po context of grace and love of God? Alam ng Diyos that our human nature, we will not easily believe. Tayo madalas magdududa pa. O may mga ilan, praise the Lord, na after their first encounter with God, they believe immediately. Pero alam ng Diyos, tulad po dito sa mga Egyptians, hindi sila kagad maniniwala. Sige, merong staff to snake, then snake to staff. Sige, ayaw. O sige, clean hands to leprous hand, and then leprous hand to clean hands. Ayaw pa rin. O sige, meron pang pangatlo. This is the grace of God. Showing us and reaching out to us. At kung tayo ay hindi pa rin maniniwala, He will still try to reach out to us. Amen? Grabe ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Pero hindi pa tapos. Meron pang fourth excuse si Moses. Ang sabi po sa verse 10, then Moses said to the Lord, O Lord, I'm not eloquent, neither before nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and slow of tongue. Sabi ni Moses sa verse 10. At minsan, ganyan din na nangyayari sa atin. Minsan nga, pag binabasa ko nga to, naisip ko, ano kaya talaga kayang slow of speech siya, and slow and tongue, at hindi siya talaga ba magaling magsalita? Or it's just an excuse? Or dahil ba siya nag-aral educated siya sa Egyptian, and then 40 years siya as a shepherd, baka nalimutan niya na, o hindi niya na nagamit. Minsan nangyayari naman talaga, pag nalimutan mo ng magsalita ng ganung lingwahe, minsan di ba nalilimutan mo na kung paano siya babanggitin, o pag kahit ano namang bagay. Kaya siguro ganon, or could it be that it's really just an excuse? And makikita po natin na kung paano si Moses, maraming excuse, hindi pa rin siya sinusukuan ng ating Panginoong Diyos. At ang sabi sa verse 11, so the Lord said to him, who has made man's mouth? Who makes the mute, the deaf, the seeing, or the blind?
Have not I the Lord? Now therefore go, and I will be with your mouth and teach you what you shall say. Ang sabi natin, Panginoong Diyos, huwag kang mangamba sa sasabihin mo. Ako ang magagabay sa iyo, ako ang tutulong sa iyo. Grabe ang Diyos. Again, mga kapatid, looking sa lens ng biyaya ng ating Panginoong Diyos, pinapakita nito na ang Diyos is so gracious, so loving, that He will be with us. Pero tingnan niyo po the grace of God will not lead you to disobedience. Yan, gusto ko i-point yan. The grace of God will not lead you to disobedience. The grace of God will always lead us to what? To obedience. Kasi bakit po? Tingnan ninyo. All the excuses na ibinibigay ni Moses, the Lord responded with grace. I will be with you. This is my name. I am introducing myself to you. Okay, I'm showing you some miracles. I'm showing you all of this. And now, I'm the one who is the creator of all things. Huwag kang mangamba, kasama mo ako. And yet, with all these excuses na binibigay ni Moses, ang ginagawa po nating Panginoong Diyos, ang biyaya niya ay sapat. Pinagbibigyan pa rin si Moses. Tinutulungan si Moses na maunawaan. At hindi lang binibigyan si Moses tinutulungan si Moses para maunawaan, tinutulungan si Moses para makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Nagpapakita lang mga kapatid, mga kaibigan, na sa ating pamumuhay sa lupang ito, yes, we will have excuses. We will have our weaknesses. Tayo babagsak. Pero ang biyaya ng Diyos ay laging sapat, pero hindi ibig sabihin ng biyaya niya ay sapat, ibig sabihin ay mamumuhay tayo sa pagkakasala. Ang biyaya niya at pagmamahal niya ang magbibigay ng lakas sa atin para tayo ay makasunod. Tingnan niyo ang nangyari pa dito. Pagdating sa verse 13, tingnan niyo pong sabi ni Moses, but he said, "Oh my Lord, please send by the hand of whomever else you may send." Magpadala ka na lang, Lord, ng iba na pwede. O pwedeng magsalita. At bago pa sabihin ni Moses, the Lord already has a plan. I'm sending your brother, Aaron, to be your spokesperson. Mga kapatid, is this not the grace of God? At ang nangyari po, nung naging malinaw na kay Moses at wala na siyang ma-excuse, wala na siyang ma-reason, and para sa akin mga kapatid, it's not just about wala na siyang ma-reason, but he experienced the grace of God so much na even with all the excuses, even with all the justifications and reasons na ibinibigay niya, ang Diyos is so gracious and loving enough para nang sa ganun siya'y unawain. And that's why he went forward. Siya'y nagpatuloy. Kaya ulitin ko po mga kapatid, the grace of God will not lead us to disobedience. His grace, His love will always lead us to obedience. Susunod. Ang mga tunay na nakaranas ng biyaya at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, yun din na magiging dahilan para sila ay susunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Susunod sa panawagan ng ating Panginoong Diyos. That's why I like this. God's call to us will often change the direction of our lives. However, if we follow that call, then we discover that God's path is always the best route for us. However, sometimes at first, it isn't easy to accept God's call. Amen? And I can say, mga kapatid, it's not easy to accept God's call. I cannot forget when God called me to be a minister, to be a pastor. You know, of course, nandun yung desire mo, yung heart mo to fully surrender to the Lord. Pero may mga pagkakataon na iisip mo, paano kaya kung hindi ko, alam yun, no time na yun, nahirapan din ako i-give up yung paglalaro at marami pang iba. It's not easy. And then, pag nandun ka na sa tinatahak mo, may mga pagsubok na darating at mga iba pang challenges. It's not easy, but there's great joy. There's great joy in following the direction of God para sa ating mga buhay. Amen? Kaya mga ginigil ng mga kapatid, I hope the burning bush story will remind us of the encounter of Moses, and not only the excuses of Moses, but not
I hope not the excuses of Moses alone ang maalala natin, but for every excuse, it is dealt with grace, with God's love. I hope and pray that we will respond just like Moses and say, yes, Lord, I will go. Yes, Lord, I will do it. Yes, Lord, I'm willing. Marahil meron po sa inyo, tinatawag natin Panginoon Diyos na magsalita para sa Kanya. Marahil may ilan sa inyo, tinatawag ng Diyos, kayo ay mag-surrender ng inyong mga resources, mag-surrender ng inyong mga trabaho, mag-surrender. Hindi ko po alam mga kapatid, personally, you have to pray and ask the Lord, Lord, what do you want me to do? And if it's clear, kung ano ang nais ng Diyos na ipagawa sa inyo, I hope that you will say and you will respond and say, I will go. Gagawin ko po, Lord. Kung anong gusto po ninyo, kung ano pong kalooban ninyo, Lord, yun po ang aking tatahaking daan. And we need to ask the Lord to continue to help us. Alam nyo, lately mga kapatid, I've been praying. I've been praying. I've been praying so hard and really asking the Lord, Lord, what do you want me to do? May mga preference tayo, may mga naiisip ako, pero sabi ko, Lord, at the end of the day, it's what you want. Kasi based sa experience mga kapatid, mga kaibigan ko, there's really great joy when you follow the Lord. And when you follow His plans for you. Mahirap, minsan, may mga daan na, alam mo yun, minsan po, pag nandun ka na sa daan na tinatahak, na nais ng Diyos, minsan may isip mo, pag mabibigat na yung sitwasyon, naiisip ko nga pag minsan na, paano kaya kung nandun na lang ako, nagstay na lang ako doon, ganito lang yung ginawa ko, hindi ko na naranasan sana itong mga stress na ito at mga problemang ito. But at the end of the day, there's great joy when you know that you are with the Lord and you are where the Lord wants you to be. Amen? Okay, so we talk about the first letter E, the encounter. Dito po sa burning bush story, we're looking at the encounter. We look at the excuses. And now, let's look at the last one. The point is the example. Meron po kasing na story na naisingit sa Exodus chapter 4. At ito yung nasa verse 24 to 26. And many scholars, they are wondering, anong connection nitong story na to? Why is this put in here, in between? Dito sa story ni Moses na he already decided to follow. Pero bakit nailagay itong kwentong ito dito? At ito po yung kwento ng circumcision sa Exodus 4:24 to 26. And it came to pass on the way, at the encampment, that the Lord met him and sought to kill him. Then Zipporah took a sharp stone and cut off the foreskin of her son, and cast it at Moses' feet and said, surely you are a husband of blood to me. So he let him go. Then he said, you are a husband of blood because of the circumcision. Okay? So, ito po ay, many are wondering, are amazed, are questioning, or they have questions why itong story nito ay nailagay po dito. At yung approach pa ng angel of the Lord o ng Diyos ay medyo kakaiba because ang sabi po doon, sought to kill him. And ulitin po natin mga kapatid, pag pinag-uusapan at yung mga ganyang mga terminologies, we need to read it with the Hebrew mind. Mind, yung Hebrew way. Yung pagkaunawa, paano po sila magsulat. Ano? So, ito po mga kapatid, mga kaibigan, napakagandang pag-aralan. Pero, I want us to look at this in a very practical way. Kasi po, practically, we will find some answers in the writings of Ellen White. Answers from the writings of Ellen White. Kaya po yung last point natin is the example. Because yes, Moses said yes, he is willing to follow, to go where the Lord wants him to go, to free the Israelites from the Egyptians. But Moses was not becoming really a complete, or not really complete, but a good example when it comes to circumcision. Kaya po basahin natin ito. Moses, as leader of God's people, needed to show his perfect submission and obedience to God in order to be qualified to lead other people to be obedient. He had to be a model of the total surrender to God. His wife Zipporah was a woman of action and circumcised her son in order to save the life of her husband.
She touched Moses with a bloody foreskin, and this blood represents atonement, life, and the sealing of the covenant. The fact that it was done so quickly added to the drama of the situation. At kung babasahin pa natin yung writings ni Ellen White, kaya po yung third point natin, the example, Moses should be an example. Perfect submission and obedience to God. Ang sabi po ni Ellen White sa Patriarchs and Prophets, on the way from Midian, Moses received a startling and terrible warning of the Lord's displeasure. An angel appeared to him in a threatening manner, as if he would immediately destroy him. No explanation was given, but Moses remembered that he had disregarded one of God's requirements. He had neglected to perform the rite of circumcision upon their youngest son. He had failed to comply with the condition by which his child could be entitled to the blessings of God's covenant with Israel. And such a neglect on the part of their chosen leader could not but lessen the force of the divine precepts upon the people. Zipporah, fearing that her husband would be slain, performed the rite herself, and the angel then permitted Moses to pursue his journey. In his mission to Pharaoh, Moses was to be placed in a position of great peril. His life could be preserved only through the protection of holy angels, but while living a neglect of known duty, he would not be secure, for he could not be shielded by the angels of God. Ang sinasabi po dito, mga ginigilo ng mga kaibigan, mga kapatid, that Moses should have acted immediately sa mga bagay na alam niya na dapat ay gawin. And that's why the third point is being an example, the example. Na si Moses, tandaan po ninyo, he will be calling people to obedience to God. And kung siya po mismo may nakikitang hindi part ng kanyang buhay na hindi nasunod, it will lessen the power of the precepts, yung mga kautusan na ipagkakaloob sa Israelita. So again, mga kapatid, ulitin ko po, no? Maraming pwedeng pag-aralan po dito ng mga terminologies, but our time is limited. So I want to look at this in the most practical way, at yun po ay yung pagiging example. At pagiging example, maging sa mga maliliit na bagay. Sa mga bagay na alam na nating dapat nating gawin. At alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, that's why we need the grace of God. Kasi po sa ating mga sarili, tayo may mga kahinaan, tayo may mga part ng ating buhay na marahil hindi pa natin completely na iso-surrender sa ating Panginoong Diyos, hindi pa natin completely na isasubmit sa Kanya. We need to daily seek the power of the Holy Spirit sa ating mga buhay para maisuko natin ang ating mga buhay sa Kanya. So that when we are called to go somewhere, to preach the message of salvation, not just to preach the message of salvation, but to fulfill the mission that He wants us to do para sa ating mga buhay, the direction na gusto niya para sa atin, tayo po ay fully surrendered, fully in, completely surrendered, totally para sa Kanya. And when we do that, mga kapatid, when we do that, yung ating pong buhay ay magiging buhay na example sa mga tao sa ating paligid. At alam niyo mga kapatid, kahit sa ating mga kahinaan, by the grace of God, ay posible na yung ating mga kahinaan will turn into strength. Yung ating mga weaknesses ay palalaksin tayo na ating Panginoong Diyos. At the good news is, in all our weak points, we can ask for forgiveness and we can ask for His strength para po nang sa ganon, magawa po natin na tayo ay makalakad ng ayon sa Kanyang kalooban. Kaya nga po, magandang katanungan dito ay, may mga bagay ba na malinaw na dapat na nating gawin, pero ninineglect pa natin? As in, hindi natin binibigyang pansin. I hope that by God's grace, even those small things, we will, through His grace and power, we will follow and obey. Amen? We need the grace of God, mga kapatid ko, mga kaibigan ko. We cannot do it on our own. But thankfully, sa ating Panginoon Kristo who died on the cross, yes, through His grace, through His death on the cross, He was able to do it for us. Pero ito pong maganda.
ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, at dahil tayo nananampalataya sa Kanya, siya rin ang gagawa ng paraan para tayo ay makasunod. Kaya nga po yung lagi ko sinasabi, the grace of God will not call us to disobedience. The grace of God will call us to obedience. Yes, Jesus fulfilled it. He fulfilled the law. And He will also give us the power para makasunod po tayo at magawa nating maisuko ang lahat-lahat sa paanan niya. And I hope and pray we will continue to give our lives to our Lord and Savior, Jesus Christ. Nawa po'y na-bless kayo. Muli po ang ating pinag-aralan, The Burning Bush. We look at 3 points, the encounter, the excuses, and the example. Nawa po'y na-bless tayong lahat. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos, sa aming mga napag-aralan. At nawa po'y patuloy niyo po kaming gabayan, patuloy kaming palakasin, patuloy ng pag-ibig ninyo ang maranasan namin ngayon at magpakailanman. Purihin ang inyong pangalan, mahal na Diyos, dahil kahit kami hindi mga karapat-dapat, patuloy niyo po kaming nire-reach out, patuloy pong biyaya niyo isagana. Tulungan niyo po kami, Panginoon, that the more we encounter your love, your grace, your character, mas lalo po naming magawa ang nais ninyo para sa aming mga buhay. Purihin po ang inyong pangalan at anumang problema at pagsubok na aming nadaraanan o na aming pong hinaharap, tulungan kaming manampalataya at isuko lamang lahat sa inyo ang aming mga buhay. Purihin po ang inyong pangalan, pagpalain po ang lahat ng mga, lahat po kami, mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay po sa pag-aaral na ito at patuloy po nawa na makilala po namin kayo. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Muli po maraming salamat sa inyo pong ginawang pagsama sa ating pag-aaral na ito. Nawa po'y nakinabang po kayo, nawa po'y na-bless kayo, at nawa po'y patuloy ng pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos, ang ating maranasan. Muli po maraming salamat sa lahat po ng mga nagpe-pray, nagsusupport sa inyo pong lingkod, sa aking pong family, and that's why we are able to continue serving online and face-to-face. And we look forward to doing more ministries, to go where the Lord wants us to go, all for His glory. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral. God bless you.
Yan, so napakaganda po na ating lesson, no? At na lalo natin nakilala, no, ang katayuan ni Moses nung panahon ng tinawag siya ng ating Panginoon. So bago po tayo kumanta ng ating closing song, ay sabay po natin ang ating Sabbath School offering. Awitin po natin, I will go with my church for a closing hymn. Tayo pong lahat ay tumayo. Sing. Commissioned by a loving God to go, the church must really need to know. Here and there, equip each one to, who will give their all so others may do. Yes, oh yes, I will go with my church, an urgent to the hold high God's church, proclaim God's law, prepare one and all, by living like Christ, make each man whole. You and I be involved, no time to waste, reach the world, go serve, heal and teach. As Christ's disciples we must hold, Christ is coming soon, share this blessed hope. Yes, oh yes, I will go with my church, an urgent to the hold high God's church, proclaim God's law, prepare one and all, by living like Christ, make each man whole. Not by might nor by power, but by His Spirit. This is my vow, I will go. Oh yes, with my church I will go. I will go. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Amang Banal, sa pagkakataon, sa pag-aaral ng inyong mga salita, mga inspirasyon na inyong iniiwan sa amin sa araw-araw na magamit namin sa paglilingkod sa inyo. Salamat po sa pagpapalang espiritual. Aming dinadalangin, Panginoon, ang divine worship, ihanda po ang bawat puso. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen.